Good morning. Ang tanong na sasagutin natin sa araw na ito ay, dapat ba tayo matakot sa mga nuclear weapon ng China? Talagang nakakatakot ba sila? O ang mas magandang tanong, gagamitin ba nila ito? Siyempre nakakatakot rin naman talaga, no? Pero ang tanong, kasi hindi naman ibig sabihin may baril ka, gagamitin mo ito. So ganun rin sa nuclear weapon. Ang last kasi ginamit na in a massive scale ay yung atomic bomb doon sa gera, no, sa Japan at the end of World War II. So gagamitin ba ito ulit ng China sa gera sa Pilipinas? Mahalagang itong topic na ito dahil paulit-ulit na sa 4 years term ni President Rodrigo Roa Duterte na sinasabi niya na parang excuse niya na hindi natin pwede labanan ng China, makipag-peace na lang tayo sa China, nakakatakot yung nuclear weapon ng China, ma-wipe out tayo lahat sa nuclear weapon ng China. So, itong araw, siguro panahon na para sagutin natin itong mga fears ni presidente na ito, itong mga apprehension and his foreboding na this will be the end of the Philippine race kung lalabanan natin ang China. Ang huling declaration niya dito, yung sa zona niya kahapon. Sabi niya, we have to go to war. And I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan. Sabihin ko sa inyo, and we are willing to admit it. Inutil ako dyan. Sayang, no? Hatapang ang presidente natin halaban sa Pilipino pero hatakot sa nuclear weapon ng China. Nakakatuwa kasi medyo magkasulungat yung declaration niya. Although sinabi niya na ipapursue natin yung claim natin sa West Philippine Sea. At no less than in recent weeks, si Defense Secretary Delfin Lorenzana at saka si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin na hiningi yung China na i-comply yung ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 pa. Yung past administration, they really put an effort para i-pursue itong kaso sa International Court of Arbitration, and nanalo tayo. So yun nga ang unang puntos ko. Bakit parati tayo tinatakot ni presidente? Bakit parati gera? Lawyer pa naman siya, siguro binasa rin niya yung ruling ng Permanent Court of Arbitration. Diplomatic, mayroon naman diplomatic and legal means. In fact, ang dami nga natin note verbal pinapadala sa China kung may mga violations sila sa airspace natin or binabangga yung mga fishermen natin. Bakit dito hindi pwede i-follow up yung diplomasya at legal na manera? May mga international court naman tayo, nandyan yung United Nations. So bakit sasabihin kaagad na gagalaw parang yung mga sundalo natin, inyunyuk na sila? Bakit parating ganon? Alamin natin. Para sagutin natin itong tanong na ito, alamin natin ano ba nangyayari sa ibang mga bansa na kinakalaban rin ng China. Sabihin natin yung India. Yung India, neighbor ito ng they share the border with China.
sa may tinatawag nila na Kashmir region o sa sa Himalayan border, no? Ang tawag pa nga dito sa lugar nito, Galwan Valley. Naging usapan ito nung June. Naging world news itong lugar na ito. Dahil nung June, nagkaroon ng series of skirmishes between Indian patrol soldiers and Chinese patrol soldiers. In fact, una nga, may namatayan sa part ng China. And then later on, binalikan nila yung mga Indians, mga 20 ang namatay. So, doon nga, ironically isipin nyo, itong lugar, pareho ito may nuclear weapon. May nuclear weapon ang China, may nuclear weapon ang India. And yet, para to avoid conflict, wala silang baril. Kung may mga nagpapatrol sila, they usually go unarmed. So, they fought each other with sticks and kasi sa bundok sila, and stones o bato. Hindi ba nakakatuwa yan? So nakikita nyo, itong dalawang bansa, 50 years na nila inaaway ang isa't isa sa border na ito, sa Himalayan border na ito. 50 years, pero wala sila gumamit ng nuclear weapon, at gumamit sila ng bato at mga hindi baril, hindi nga pistola. Buti pa yung mga Sputnik gang, may mga ang tinatawag nila mga make-up baril o gawa-gawang baril, pero ito wala mga stone. So nakikita nyo, both countries are trying to avoid a nuclear exchange. In fact, nakakatuwa nga dahil syempre medyo nakuha na nila yung revenge nila. Ang China forces ang umatras, para to diffuse the tension. So hindi ba nakaka-ironical yan? And yet neighbor sila. Bakit tayo takot na takot sa nuclear weapon? Ang India hindi. Isa pang example, Vietnam, maliit na bansa, pero hatapang bansa rin ito. Ilang beses nagkaroon ng shooting war ang mga barko nila sa contested seas, sa Spratlys or malapit doon, yung part na kiniklaim ng Vietnam. Pero nagkaroon ba sila ng shooting war? Ganon rin. More than 50 years na sila dito nag-aaway-away. Including yung Indonesia, binabomba yung mga barko ng China, yung mga fishermen, para ipakita sa China na galit sila. Na-bomba na ba yung na-nuclear weapon na ba yung Indonesia? So, medyo, nakakapanghinayang kasi namumukha tayong, hindi lang tayo namumukhang duwag, namumukha rin tayong tanga about the world of diplomacy, about the world of non-military option to fight other countries. Hindi nga natin sinasabi na lumaban tayo sa China kasi syempre mga trolls sinasabi, Arman, ikaw na lang lumaban. Ang tapang mo para, sige lumaban ka na. Ikaw na nga maging presidente dyan. Kakatuwa naman, no? So, nakakatuwa nga, sinabi mo ni presidente, that will be the extinction of the Filipino race. All race will be destroyed. Mr. President and your followers, I have to tell you, yun nga ang dahilan na ina-avoid ng China at ibang bansa na kalaban niya na awayin ang China kasi ayaw nila, they don't want to push the nuclear button.
Kasi pag push ng China yung nuclear button, either against India, against Vietnam, or against Taiwan, or against Japan, or against sa atin, syempre magkakaroon ng knee-jerk reaction, immediate knee-jerk reaction ng mga ibang bansa na nuclear armed rin, like North Korea, like as far as the Russia. So, pati ngayon, sabihin natin yung Japan, walang nuclear weapon. Pero, yun nga sinasabi sa kanila, kinikriticize sila. Meron sila nuclear weapon sa basement nila because may mga uranium at plutonium sila na they can build a nuclear weapon in 6 months. Kumbaga, may materyales sila at kung gusto nila, pwede nila i-arm ito. So, nobody wants to use because if any country, nakita nyo from World War II, walang ibang bansa na kalaban ng ibang bansa na gumamit ng nuclear weapon kasi this may involve other nuclear armed countries na mag-launch rin yung mga naakala nila sila ang tinitira na kahit hindi, yung mag-panic sila, hindi pa nila alam yung trajectory. Although nalikikita naman kaagad kung saan papunta, no? Lumalabas parang yung nuclear weapon, alam na. Pero kung ano kung nabigla sila, ano kung nagpanic yung mga leaders sila, at kaagad sinabi, sige, bombahin ng China, ganun. So ay takot rin yan yung China. So walang mangyayari, lahat talo kung mag-launch yung China against ng nuclear weapon sa atin. Na alam ko naman matetreten rin yung Japan, yung US kasi hindi po tayo given na yan. Ako mismo aminin ko, hindi ako pro-American dahil ang interest ng Amerika, interest lang niya, hindi niya interest tayo. Interest niya yung West Philippine Sea kasi diyan dumadaan yung mga oil supply and other supply na vital sa American industries na galing sa iba-ibang parte ng mundo. So, importante sa kanila ang West Philippine Sea. So, kung mag-react rin ng Amerika, World War III na yan, talagang patay na po tayo. Alam rin niya ng China. Kaya hindi niya ginamit sa Vietnam, hindi niya ginamit sa India, hindi niya ginamit sa Indonesia, at hindi niya ginamit sa matagal na niyang kalaban at gusto pa niya kunin na talaga ngayon, ang Taiwan. Biro nyo yan, pero tayo, ang layo-layo natin sa China, tayo pa ang takot. Yung mga border countries nga ng China, hindi takot. Yung Hong Kong nga, hindi takot. So, and also, ito pa, sinasabi ng mga scientists ito, na kung hindi ka matamaan directly, hindi ka directly mamatay sa direct hit ng nuclear weapon sa nuclear hit at saka yung radiation, ganon, mamamatay ka eventually due to tinatawag nila nuclear winter. Ito po yun, pag tinamaan yung nuclear weapon sa ibang lugar or lalo na kung marami, yung nuclear dust mako-cover niya po yung sun at pwede 10 taon tatagal ito. 10 taon po, kahit dito sa Pilipinas, mag-i-snow. At kung hindi tayo ready dyan, mamamatay tayo sa starvation, sa walang makain. Kasi hindi naman tayo winter country. Hindi naman natin pinaghandaan ang nuclear, winter season. So, ito ngayon po sinasabi nila, hindi naman yung meteor ang pumatay sa mga dinosaur noon, kundi yung nuclear winter na yun, dahil umabot ng 10 years, wala na silang makain, wala na mga puno, wala na mga dahon, wala na mga halaman, so namatay sila. So, ganun rin pwede mangyari sa atin, and China knows that. So, yun nga, sana naman iisipin naman ni Presidente itong puntos na ito. Kasi sayang rin, nanalo na tayo at ngayon inaabandonahan niya
yung panalo natin. Sayang yung parang kaso yan ng rape, nanalo ka na pero ayaw mo pa ipakulong yung non-rape sa'yo. So I hope the President will see the light at saka bigyan naman tayo Pilipino ng hope. Sa next zone naman sabihin naman na kaya natin labanan ng China. Pwede naman, alam nyo yung mga ibang lugar na kaaway ng China, pero it doesn't stop them from being a trade partner with China. So, mas maganda pa ngayon, may leverage tayo na magsisip-sip. Ang China dapat magsisip-sip sa atin kasi tayo ang nanalo sa international court. Pero ngayon, nangyayari baliktad Sinabi pa na parang wala tayong programa sa COVID dahil inintay na natin yung magluluhot na lang tayo kay Xi Jinping para hingan yung vaccine. Hindi pa nga natin sure kung workable yung vaccine ng kumpara sa vaccine ng Israel, ng Russia, ng US at Switzerland at iba-iba pang countries na dinedevelop na rin yung vaccine nila. So sana naman magkaka-pride rin tayo at let's study international diplomacy, let's study international politics, let's study even the nuclear threat between countries at bigyan naman natin ng example sa mga Pilipino ngayon to love our country and to have, dapat ready rin tayo to die for our country. Hindi naman to die, tulad ng sinabi ko na takot rin ang China to push that nuclear button the same way yung Amerika takot rin to push that nuclear button even against Saddam Hussein at saka iba-ibang mga kalaban nila. Pero wag naman natin alisin yung tapang natin bilang Pilipino. We are a brave and proud race. Rasa tayo ni Rizal, ni Bonifacio at iba pang matatapang na national heroes natin. So let's show that may bayag po naman tayo. Kasi yung mga ibang presidente ng ibang bansa like Taiwan and mga babae naman yan. Pero nagpapakita naman na hindi sila natatakot sa China. Hindi naman natin awayin yung China sa gera. Awayin lang natin sa diplomasya at legal. So itong puntos ko ngayon, kung may views kayo, please feel free, ilagay nyo dyan sa comment section. And if you're not a member of my page yet, I am Armand Dean Nocum, a retired public relations and political strategist. Please subscribe to the Armand Dean Nocum YouTube channel. And also, please press the notification button para tuwing may vlog ako o video vlog, kaagad malalaman nyo at mapapanood nyo. I promise to research and to give you good insights so that I hope you will learn something from every video that I try to post here in my YouTube channel. So again, mag-ingat po tayo and thank you very much for taking time to watch this video. I really appreciate it.